Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Dito sa Hope Channel North Philippines, isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso, kasigasigan sa paglilingkod sa banal na gawain at patuloy na magkakaroon tayo ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganon din sa ibayong dagat, sa buong sanlibutan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Pagpapalain nawa ikaw ng ating Diyos. At siya ang may akda at may-ari ng ating buhay, kaibigan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin at nagbabahagi sa iba sa programang ito na dito namin malalaman kung saan nakakarating ang programang ito. Nakikita at nababasa namin yung mga comment ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. At ito'y isang paraan din para may dadalangin namin kayo na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating Data Privacy Officer dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti, Pastor, at atin din pong binabati ang ating mga taga-subaybay. Ang isa pang mga kasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer mula sa Manila Adventist College at siya din ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor Ray. At sana ang ating mga kaibigan at mga kapatid ay ang pagpapala ng Ama ay sumasa atin. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, Ama namin banal, narito ang inyong mga lingkod. Mag-aaral po kami ng iyong banal na salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos, na nawa ang iyong presensya pamagitan ng paglilingkod at ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming buhay. At maunawaan at maisa kabuhayan ang mga katagang mga salita na bukal na ginto na aming matatagpuan sa oras na ito. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pag-aralan natin ngayong trimestre ay mula sa Oktubre hanggang Disyembre ay may bagong mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino si Jesucristo ayon sa aklat ni Apostol Juan. Ano ang kanyang turo? Ano ang kanyang mga ginagawang kababalaghan, mga hiwaga, at ang kanyang mga pangangaral tungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, upang makilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. At siya'y malapit ng darating. Kaya ang pangalawang paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na mga tanda ng pagka-Diyos. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan natin sa Juan 11:25 at 26. Ito pa sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Paniwalaan mo ba ito?" Ang salitang "ako nga" ay ibinabalik tayo sa Exodus 3 na kung saan nagpakilala ang Diyos kay Moses na siya ang the great I am. Sino naman kaya si Jesus na ating tutukuyin at pag-aralan ngayong linggong ito? May 3 punto upang pag-aralan natin kung anong ibig sabihin ng ating leksyon at ang kabuuan, ano ang tinutukoy nito sa banal na kasulatan. May 3 D na punto. Unang D ay delivers provisions for daily existence. Ang pangalawa ay dominates over human disabilities. Ang pangatlo ay defeats power of death. Tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang unang punto ay
ibibigay natin kay Pastor Joe. Ipapaliwanag niya ang ibig sabihin ng delivers provisions for daily existence. Pastor Joe. Ito na po ang ikalawang yugto dun sa ating tinatalakay. Nung nakalipas, binigyang diin natin ang kahalagahan ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At isa sa mga layunin ng himalang ito ay ipakilala ang ating Panginoon bilang Diyos at higit sa lahat ay kung tawagin natin ay divine. So ang big word natin for this lesson ay divine, yung divinity ng ating Panginoong Hesus. Isinasaad ng leksyon na ito na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang tao. It is well understood in this lesson na idinidiin din ito na ang ating Panginoon ay Diyos. It goes back to creation. He oversees the entire affairs of the world. At siya ay the same eminent God who is close to us in our times of need. So, itong kaisipan ng divine na kalagayan ng ating Panginoong Hesus ay may mahalagang layunin sa ating pananampalataya. Isipin mo, pag tinanggal mo ang katuruan ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon ay divine o si Hesus ay divine, tinatanggal nito ang maraming mga sipi ng kanyang buhay na itinuturo ng mga himala, ng kanyang mga salita, at maging ang kanyang kapangyarihang magpatawad. Kaya marahil hindi natin gagamitin ang mahabang panahon para sa pagpapatunay ng kanyang kalagayang divine, kundi ito'y kinikilala natin sa leksyong ito. Ang gusto nating idiin ay, ano nga ba ang pagkakaiba nitong divinity ng ating Panginoon? Paano ito pinatunayan ni Juan sa kanyang talambuhay ng ating Panginoong Hesus? Ang una, ang sabi doon because Christ is divine, sapagkat si Kristo ay divine, siya ay Diyos, He delivers, yung verb na, He delivers provisions for daily existence. Katunayan, itong tatlong puntong ito, lahat ay angkin sa kalagayang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede itong i-duplicate ng hindi Diyos. These are attributes, divine attributes ng ating Panginoong Hesus. At ang una dito, He delivers the provisions of daily existence. May panalangin ka o wala, sapagkat or by virtue of His being the Creator, He sustains His creation. And therefore, mahalaga sa isang manlalalang, sa isang may kalagayang Diyos, ang sapatan ang pangangailangan ng kanyang nilalang. Kaya dun sa una, may tatlong mga himala ang ipinakilala sa atin ng temang ito. At dito, ang una ay yung pagpapakain sa mahigit 5,000. Kasi hindi lamang 5,000 ito ay nakatao. Maaaring ang mga lalaki binilang sa ganitong bilang, pero kasama nito ang kanilang marahil asawa, mga anak na babae, o mga anak na lalaki. So, mahigit 5,000 ang pinakain ng Panginoon sa isang tagpo na walang mapagkukunan ng pagkain. At itinuturing ng ating mayakdan ng leksyon na ito'y pagpapakita ng Panginoong Hesus ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, ng kanyang pakanin when He delivered provisions for daily existence. Siguro magandang tukuyin din sa puntong ito yung binangon mo kanina, Pastor Ray, na ito ay pagpapakilala ng iba't ibang kapahayagan ng I am, ng ako nga. Mababalikan natin ito sa Exodo, ang kabanata ay 3. Doon ay ipinakita o ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang lingkod na si Moises sa mga salitang ako nga. Yan. Kaya dito, para maibalik ang mga tao sa panahon na yon na nakilala ang Diyos, gumamit si Kristo ng mga kapahayagan na nagsisimula sa I am. Kinilala natin ito sa mga biblical scholars na I am statements. Actually, dito sa John, sa aklat ng John, ipinakikilala ang karamihan sa mga ito. At kung siguro paglalaanan natin ng panahon sa mabilis na paraan lang, sa John chapter 6, nagpakilala siya as I am the bread of life. Sa John chapter 8, I am the light of the world. Sa John chapter 10, I am the door or the gate. Sa John
sa John chapter 10 pa rin, doon niya sinabing, I am the good shepherd. No? Sa John chapter 11, I am the resurrection and the life. At sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. Siguro ito ang pinaka gusto ko, paborito ko sa 7, itong pang-7 ang sabi, I am the true vine. No? So lahat nitong mga I am statements na ito, ibinabalik o isinasauli ang kaisipan ng tao sa kalagayang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung si I am doon sa Old Testament, no, ay tumutukoy kay Kristo sa bagong tipan, dingat siya ay tunay na Diyos. No? Walang kapantay sa kanyang mga nilalang, kundi isang tunay na Diyos. Alam niyo, si Satanas, maaring gumawa rin ng kanyang mga sariling himala. Pero ipinakikilala ng ating leksyon na ang himala ng pagpapakain sa 5,000, no, ay kapahayagan na hindi ito pwedeng gawin ng sinuman. Pastor, no? Pwede sigurong maglagay si Satanas ng anyong tinapay, pero he cannot create out of nothing. No? He cannot create out of nothing. Hindi rin siya pwedeng magpadami. No? Kaya ang ipinakitang himala ng Panginoon sa panahong yon ay kapahayagan na siya ay tunay na dakilang Diyos sa lahat. Ang itinuturo sa atin sa panahong ito ay matutunan nating sampalatayanan na ang ating Panginoong Hesus, hindi lang yung Diyos Ama. Kadalasan doon tayo nananalangin sa Diyos Ama. Subalit dapat din nating kilalanin na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. No? Kaya magandang alalahanin natin na hindi lang siya ang source ng buhay na walang hanggan, kundi alalahanin din natin na siya ay tagapagkaloob ng araw-araw nating pangangailangan. No? Yun ang masarap isipin na ang ating Diyos ay hindi lang Diyos na nakatindig at tumatanaw sa malayo na tinitingnan tayo habang tayo umiinog at kumikilos sa buhay. Kundi He is not only a transcendent God, pero eminent God din siya. Yung transcendence niya nagpapakilala na kailanman hindi maaarok ng tao ang pagka-Diyos. But His eminence tells us also na malapit ang Panginoon. Katunayan ay pwede natin siyang maranasan sa ating mga puso. No? Yun ang kagandahan ng ating Diyos. At ito ang gustong ipakilala ng ating may akda sa kalagayan ni Kristo. No? Na bagamat Diyos, sa pasimula pa lang ng Juan, ang kabanata ay nagkatawang tao. No? He was the Word and He became flesh. No? So, ito ang magandang paalaala sa atin na God, no, in His divinity, cannot be duplicated by Satan in providing the necessities of life because siya ang nagkaloob ng buhay. Yan. So, harinawa ay magpatuloy ito sa ating mga puso na we don't only come to Jesus, na lumalapit lang tayo kay Kristo sa mga bagay na espiritual, kundi lalong makintal sa isipan natin na sa araw-araw, we will not take for granted that Jesus also provides our necessities. Yeah. Yun ang ibig sabihin na ang unang punto ay ang Panginoong Diyos siya ay patuloy na nagbibigay ng ating mga kailangan araw-araw. Yeah. Na kung sino ang Diyos na tumawag kay Moses, na sinasabi mo sa Exodus 3:14. Sabi ni Moses, paano kita pakilala? Diba? Pastor Salo, ako nga, sabi ng Panginoong Diyos. At doon nag-umpisa ang pagbibigay ng Panginoong Diyos kay Moses lahat ng kanyang mga kailangan. At pagdating sa bagong tipan, sabi ni Jesus, sa Juan 8:58, sinabi dito, katotohanang sinasabi ko sa iyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. O yun. Ibig sabihin ng ako nga, Pastor, yung ako nga is a personal identity of Christ that cannot be transferred. Ang tawag niyan, yan yung tinatawag na hindi siya generic. Kundi talagang na-distinguish siya. Hindi siya, wala siyang mga genre na kaparehas. Kundi Generic. distinguished talaga siya, hindi siya generic. Ibig sabihin, walang katulad. Kagaya halimbawa,
Kapag sinabing ang sasakyan mo ay pula, Oh. ay di maraming sasakyang pula. Oh. Sasabihin sasakyan mo ay Innova, marami ring Innova. Ano ba? Pero pag sinabing ang sasakyan mong pula na Innova na may plate number na 14344, walang katulad na yan. Oh, yun. Identified talaga. Kaya yung manifestation ng paggawa ng mga miracles, kagaya ng diniscuss ni Pastor Joe kanina, walang katulad yun. Mm. Si Kristo lang ang makakagawa noon originally. Mm. Pero pwedeng may gumawa noon na peke. Parang damit lang yan. Ano ba tong necktie natin? May mga gagaya din yan na peke. Pero hindi na yan original. Dahil ang original nag-iisa lang talaga. So si Kristo, kaya nga ang tawag dyan, ano nga ang tawag niyan sa Greek? Monogenes, the only begotten Son. Wala nang iba. Wala nang iba. So yun ang pinaka-dinidi ni Juan, na talagang si Kristo, siya lang ang nag-iisa sa kanyang divinity. Hindi na pwedeng gayahin pa. Siguro, Pastor, maganda ring idiin natin na pwede kasing sabi nga ni Pastor Salo, pwedeng gumawa ng imitation. Oh. At ito ang parating ginagawa ni Satanas. Basahin natin yung ikalawang Tesalonica, no? Ang kabanata ay ikalawa at ang talata ay ikasyam, no? Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga panlilinlang na kababalaghan. Yeah. So, ibig sabihin, gagawa din siya sa huling kapanahunan. Pero hindi niya maduduplicate itong mismong mga kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoon nung kanyang kapanahunan. Ituloy natin. Sabi dito sa Jess, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Ngayon, ang tanong dyan, Pastor, paano mo ba makikilala ang original at peke? Oh. Paano makilala na ito pala ay original at peke? Ito, ang presentasyon ng ating Panginoon Hesus, kung kulang ka sa pag-ibig sa original, doon ka mapapunta sa peke. Kaya para hindi ka malinglang sa peke, kailangan alam mo lahat ang mga senyales, elements, at mga requisites nung original. Ay, pagka kabisadong-kabisado mo ang brand, ano bang paborito mo, Pastor John, ng brand ng long sleeve? Pagka kabisadong-kabisado mo, sa'yo, anong paborito mo? Aro. Aro. Pag kabisadong-kabisado mo ang tela, ang texture, ang lahat ng aro, hindi ka malililang sa peke. Pero kung kulang ang iyong pagkakilala sa original, madali kang malililang sa peke. Now, application sa ating leksyon. Paano ba natin makikilala si Kristo sa kanyang divinity in terms of creating miracle? Kaya kung hindi natin talaga malalim na naunawaan ang mga sinyalis ng kanyang divine attributes as well as miracles, pagdating ng mga mirakulo, mga kababalaghan, baka maswade ka agad tayo kung ang basya natin kababalaghan. Maraming nalilinlang dyan. Lalo na tayong mga Pilipino, di ba? Talagang mataas ang ating inilalagay na nakahalagahan sa ating pananampalataya. Taon-taon, no? May mga ritual tayo na ipinakikita at sinasabi ng marami na may kaakibat itong mga mirakulo at himala. Kaya nga kung hindi tayo maingat, malilinlang nga tayo. Napakaganda yung sinabi mo kanina na mula dito sa mga kapikapitulo ay ako ang tinapay ng buhay. Anong kailangan ng mga tao? Tinapay, pagkain. Ako ang tubig. Siya pa rin ang tubig. Walang nanggagaya, no? Kaya nga napakaganda nung translation niyan, Pastor, sa Tagalog. Nung nagtanong si Moses sa English, sabi niya, I am that I am. Sa Tagalog, ang sabi, sino ba siya? Ako, si ako nga. Ito nga, wala nang iba. Siya na talaga yung I am. Kaya nga, dahil nahulog naman sa kasalanan ng mga tao, it requires a lot of repetitions. Kaya ang isang intention dyan, bakit gumamit ang Panginoon ng tawag dyan, object lessons. Para makita ang connection sa buhay ng tao at connection spiritually. For example, sinabi niya, ako ang liwanag. Kasi nga,
Pag madilim, hindi tayo makakita. Si Kristo ang nagbibigay ng liwanag. Oo. Ako ang tinapay ng buhay. Siya kasi ang nagsusustain. Oo. Ako ang pinto. At lahat ng ako dyan ay tumutukoy sa identity ng ating Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Buhat pa sa Old Testament hanggang sa New Testament na walang katulad. Na ang merong lang ganyang identity refers to the person of the divine. Ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoon Jesus. Hindi na pwedeng i-claim yan ni sino man. Siya lang ang I am. Na pinakilala ng Old Testament at ng New Testament. Napakaganda yun. Si Jesus lang ang mayroong authority na gano'n. Meron siyang kapangyarihan naman. Si Satanas may kapangyarihan din, pero wala siyang authority. Wala. Kahit pa magpakilala kang appointed son of God, hindi ikaw yung I am. Oo. Isa lang ang I Gumagaya ka am lang yun. dyan. Oo. Kasi, magpakain, liwanag, ano pa, tubig. Lahat Sa lahat yan, ng pito mga yun. ito, yung sinasabi mo kanina, daan. Itong mga lahat ng mga ito ay na kay Kristo Jesus, kaya sabing, ako nga, bago pa sino? Si Abraham. Ibig sabihin, nauna pa ang ako nga, si Jesus kay Abraham. Kailan, kung sa totoong linya, kailan nagkaroon na si Jesus? Matagal na. Pero sinabi ni Jesus, ako nga, bago pa si Abraham. Ibig sabihin, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesus ay naroon na nung unang panahon pa. Siya ang sinabi mo, manlalalang, siya ang nagsabi na tumawag ating Panginoong Jesus. Maraming salamat. Pupunta na tayo sa pangalawang punto, na letter D. Na hindi unang punto ay Jesus delivers provisions for daily existence. Ang pangalawa dito ay Jesus dominates. Sabihin na natin, si Jesus Jesus dominates over human disabilities. Ipapaliwanag sa atin dito ni Pastor Salo. Pastor. Pupunta tayo sa specific, Pastor. Nais kong imbitahan ang ating mga kaibigan. Punta tayo sa isang kapitulo sa Aklat ni Juan, John chapter 9. Doon tayo mag-focus dyan. Mag-focus din tayo sa specific situation of human being. Dito sa disability or suffering. Okay? Ang ating batas sa Pilipinas, gusto na nga baguhin ang term yan eh. Hindi na yan disability, but other abilities. Other abilities. Kasi nakakagawa naman sila ng ability. So, tingnan natin ang sinulat ni Juan sa versikulo 3 ng kapitulo 9. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Hindi lahat ng paghihirap at suffering ay nakakonekta sa kasalanan, na personal ng kasalanan ng tao. Ang paniwala kasi nila nung unang panahon, pagka naghihirap ka, pag may kapansanan ka, may suffering ka, may kasalanan ka na. In fact, that situation is not supported in the experience of Job. Ibig sabihin, pinahintulutan niya ng ating Panginoong Hesus o ng Diyos para maipakita ang kanyang kapangyarihan. Pangalawang punto dyan, paano nag-dominate ang ating Panginoon Hesus sa disability ang kanyang divine. Sunod yung healing the blind. Pinapakita niya na yung kapasidad ng ating Panginoon Hesus na magpagaling ay lagpas pa lang sa kagalingan physical. Yun yung binanggit natin nung nakaraang linggo. Yung sinasabing healing beyond cure. Tapos sa karanasan ng isang pinagaling ng ating Panginoon Hesus, lumalago ang kanyang panampalataya. Pangatlong punto, mga kaibigan, it will shift from physical healing to spiritual healing and spiritual eyesight. Na ang ibig sabihin, kapag ikaw ay gumaling sa iyong kapansanan, ay ang natural na epekto nito, lumalago ang iyong karanasan sa ating Panginoong Hesus. Ang opposite din yan, kapag ikaw ay negative effect yung iyong napupukus, kagaya ng mga Pariseo at mga Eskriba, lumalago din ang kanilang hatred sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung ating focus, mga kaibigan, ay doon lamang sa curing, ang possibility kapag hindi ka na-cure physically, ay magagalit ka sa Diyos. Ang iba nga, sa aking karanasan dyan sa clinical practice,
pagbibintangan pa ang Diyos. Mm. Maraming mga pumupunta mga clergy doon sa may mga kapansanan o mga nagkasakit, sasabihin, kapatid, sige lang, plano siguro ito ng Diyos. Sabi pa naman nung isa, grabe naman ang lupit ng iyong Diyos. Ganito pala. Pero sa kabila, alam naman natin, mula pa sa kwento ni Job, na itong mga suffering, hindi talaga ito plano ng Diyos. Mm. Oo. Kaya nga, mali ang definition ng ating legal definition dyan sa mga insurance. Na ang tawag dyan, the acts of God. acts of God. Hindi naman yan acts of God. Part of the deception yan. Kanino yan? Acts of Satan talaga yan. Oh, di ba? Tapos sinasabing acts of God. Mali. Acts of Satan yan. Oo. Kaya, sa kabila ng merong naghihirap, merong nagsasuffer, na-dominate yan ng kapangyarihan at divine manifestation ng ating Panginoon Hesus. Pang-apat, Jesus is the light of the world. Pang-apat sa pangalawang punto. Sa pangalawang punto, yan, pang-apat. Kasi na-divide yun sa ilang mga punto So, ang ating Panginoon Hesus, makita natin, ang theme ng banal na kasulatan is a theme that is continuous and single theme. Continuous and single theme. Ang term ko nga dyan, Pastor Joe, the grand litigation. The grand litigation. Oo, talaga. Kasi isa lang naman talaga Ang issue mula pa sa Isaiah 14, Ezekiel 28, isa lang talaga dyan. Ang issue is whether God is God of love or not. Yun lang naman talaga ang issue dyan. So si Satanas, pinapakita niya ng ating Panginoon Diyos, hindi siya Diyos ng pag-ibig. Bakit? Ang daming mga kapansanan. Ang daming mga suffering. Ang daming mga kapansanan. Kaya nung dumating si Kristo, pinapakita niya that God dominates even disabilities. Pinagaling niya ang bulag. Bakit? Na-dominate niya yun Pinagaling niya ang lumpo. Bakit? Na-dominate niya yun Ni Satanas. Kayang i-dominate ng ating Panginoon Hesus. Pero sabi ng iba, papaano naman ang kapansanan ko ay puso? Sugat ng damdamin, hindi sugat. Ganon pa rin. Kasi si Kristo wala nang hihigit pa sa sakit ng kanyang naranasan emotionally nung siya'y itinakwil ng kanyang mga disipulo. Oo. Akalain mo yan, Matthew chapter 26, kailangan lang niya ng physical presence, tinulugan lang siya. Ang sakit kaya nun. Kung ikaw kaibigan, na-betray ka na. Nagmahal ka lang naman, pero binitray ka. Naranasan din naman niya ni Kristo. Binitray din siya ng mismo pang alagad niya. Kaya makaka-relate siya sa'yo. Yung kanyang pinuntahan at piniling nisyon, binitray din siya. Kaya kahit may disabilities, physical disabilities, or emotional problem, Christ can relate to us in His divinity. He was able to dominate it. Kaya kung meron man tayong kapansanan ngayon, hindi yan issue. Bakit? Tinapos na yan ng ating Panginoon Hesus. Na-dominate na niya. May demonstration na siya. May ebidensya na siya. May exhibit na siya. Ang problema, kapag negative ang iyong paningin, lalong titigas at mamamnid ang iyong paniniwala. Kagaya ng nangyari sa mga eskriba at mga parisiyo. Kaya mga kaibigan, titingnan natin. Sa mga may kapansanan physically, it is an opportunity of God through you to dominate through your disability His grace and love to other people that you have a chance to encounter with. Na kahit may kapansanan, ang pagkakilala mo sa ating Panginoon Hesus ay matindi at matibay pa rin. Kahit merong limitasyong physical, hindi ka natitinig sa iyong panampalataya sapagkat na-inspired ka sa mga talata at kwento ng banal na kasulatan na totoong buhay. Hindi siya superstitious, kundi totoo talaga. Halimbawa, yung kwento dyan sa John chapter 9. Basahin mo nga, Pastor, 5 to 7. Anong sinasabi dyan? Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura. At pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya
at naghugas at bumalik na nakakakita. Oy, gumaling. Gumamit ang ating Panginoon ng instrument. Kahit pag gamit ka ng instrument, halimbawa, herbal, gamot, hindi yan dahil sa instrument na yan, kundi ang kagalingan ay dahil prinobide ng ating Panginoong Hesus. Meaning, in short, whatever illness and disability, whether that is physical, emotional, or mental, God, through Christ, in His divinity, proven it that He can dominate it. Na-dominate niya na. May ebidensya na siya at wala pang nakakadisprove sa kanyang pinakita. Kaya mahalaga na kailangang matuto tayong magsuri kung ano ang original. Paano ba? Isa lang ang sinabi ng ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ito yan. So kung hindi tayo laging nag-aaral ng banal na salita at ating iniasa ang ating panampalataya sa ating emosyon at experience lamang, kulang yon, kaibigan. Kailangan deeply rooted ang ating panampalataya sa kanyang banal na salita, sapagkat ang kanyang banal na salita ayon kay Juan 5:39, ito ang nagpapatutuo tungkol sa Kanya. Pero kahit pa man nag-aaral ka, kung hindi ka rin naniniwala sa Kanya, ay wala rin. Kagaya ng mga eskriba at mga Parisiyo. Oo. Napakaganda ang pangalawang punto. Paliwanag ni Pastor Salo. Ganon din sa unang punto. Ito'y talagang matibay na ang ating Panginoong Hesus ay hindi na tayo pagdududahan pa ng bawat isa kung sino siya sa ating buhay. Sapagkat nagbibigay siya ng ating mga kailangan na araw-araw. Pagkatapos, mangingibabaw pa ang kanyang kapangyarihan. Na kapangyarihan na nga dito ng kaaway. Dahil natukso tayo, nagkasala tayo. So kung iba-ibang mga sakit ang mga dumadami, pagdating ng ating Panginoong Hesus, ibinalik niya tayo doon sa dating kalagayan. Pastor, siguro pwede rin yung mag-apply doon sa yung mga problema natin sa society ngayon, no? Katulad ng maselang mga topiko ng divorce, no? Yung gender confusion. Lahat ito ay merong kapangyarihan ang Diyos na magwasto. No? Kaya walang mag-asawa na kung hindi nila kikilalanin ng Panginoon, maghihiwalay. Or tama ba ang pagkakasabi ko? Kung kinikilala natin ang Panginoon na siyang pundasyon ng ating samahang mag-asawa, no? At tayo sumasampalataya sa Kanya, hindi po pwedeng talikuran lang ng Panginoon ang marriage na yayamang siya naman ang nag-establish din. No? Kaya doon may dominance din ng Panginoon May dominion ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. Kung iniisip mo naman yung hindi na mababago mong pananaw sa buhay o nasadlak ka sa depression, hindi dapat ito mangibabaw sa atin. Dapat kung may pananalig tayo sa Panginoon, ay naniniwala tayong may kapangyarihan ng Panginoon sa mga bagay na to. Maganda dito yung pinabasa mo sa akin, Pastor Salo. Sinabi mo dito na yung dumura si Jesus. Tapos ginamit niya yung dura na putik, tapos tinapal sa mata. Ang nakikita ko dito, dahil ang kaaway ay denominate niya na ang buong sanlibutan, nagkasakit ang mga tao, nagkaroon ng mga kung ano-anong mga iba't ibang mga kapansanan, yung disabilities. Dumating si Jesus, ipinakita niya na gusto niyang ibalik ang dating kalalagayan kung papaano niya ginawa ang tao sa pamamagitan ng lupa. So, siya pa rin. Bumalik yung original na creation ng Panginoong Diyos, ng tao, na kung anong kalagayan ng tao na nasa magandang kalagayan at itsura, ganun ang pagbalik niya dito sa taong ito. Nakakita na siya. Kagaya noong unang paggawa ng Panginoong Diyos ng tao. The light nga Nakikita na rin siya. So, ganun si Jesus. Ibinabalik niya ang kanyang sarili na siya ang hindi lang tagapagligtas, siya ang gumawa ng tao noon sa panlalalang, sa panlalalang,
pagkatapos dito, pinapatunayan niya pa rin na siya pa rin ang gumawa ng tao sa pamamagitan ng pagtingin. May sakit ng mga tao. Napakaganda nito. Kaya ang Panginoon Diyos gumawa siya ng pangalan nito, ng pamantayan sa lahat ng mga bagay na ito. Relasyon man, yun. Ang isa pa dyan, Pastor, na pwede nating tingnan theologically, hindi limitasyon kung gagamit ka ng element of nature. Hindi siya limitasyon sa miracle. Bakit? Si Kristo nga mismo gumamit siya ng putik. Putik. Hindi yung puro panalangin tapos bigla ka na lang gagaling at makakalakad ang lumpo. Hindi lang ganun. Although may mga instances din na ganun. Pero pwede rin namang gumamit ka ng medisina. Pwede rin namang gumamit ka ng nature. Gumamit ka ng dahon. Herbal. Gumamit ka ng herbal. Gumamit ka rin ng gamot. Dahil yan ay galing din naman sa Panginoon lahat. Hindi siya limitasyon. Pinapakita ni Kristo in both instances. Pinakita niya na pwedeng gumamit ng nature. Pinapakita niya na meron ring instances na walang nature. Kaya, kaibigan, yung pinapakita ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakilala niya sa kanyang divinity and can be experienced even until this moment. Hindi lang ito yung distance na bakit daw ba tinawag yung New Testament? Ang luma na naman yan. Hindi lang ganun. Kung yung kanilang karanasan noon, maaari ding karanasan din natin ngayon in both physical and emotional or even mental circumstances. Alright. Maraming salamat sa pangalawang punto, kaibigan, at discussions natin. Tayo papasok na sa pangatlo, kaibigan. Ang una dito, mga nakikinig sa atin sa AWR ay Jesus delivers provisions for daily existence. Ang pangalawa ay dominates human disabilities. Ang pangatlo na ibibigay natin kay Pastor Joe ulit ay Jesus defeats power of death. Maganda ito, Pastor. Yeah. So, ulitin natin, itong mga tatlong ito ang patunay na siya ay Diyos at hindi tao lamang. No? So, siguro, sa tatlong mga ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung ikaw ay gapiin ang alin? Ang kapangyarihan ng kamatayan. No? Alam mo, sa bawat nagkasalang, sabi ng banal na kasulatan, ang patutunguhan o kabayaran nito ay kamatayan. Yayamang ang lahat ay nagkasala ayon sa bagong tipan, lahat tayo papunta sa kamatayan. Kaya itinuring na hari ng sanlibutan ito, si Satanas, sapagkat yayamang lahat ay tinukso, no? At nagkasala, papunta tayo sa kamatayan. Pero nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya na maging ang kamatayan ay kanyang ay kanyang inilalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya niyang buhayin muli ang patay. Amen. Sa binasa natin kanina sa 2 Tesalonica, maging sa huling kapanahunan, gagawa rin ng katulad na himala. Pero hindi, hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. So yung kaaway, gagawa rin siya ng parang, kailan ba yung binanggit mo nung nakalipas nating episode na sinabi mong, yung halimbawa, yung Witch of Endor na sinangguni ni Saul, sa kagustuhan niyang makausap pa ang isang patay na propeta, si Samuel. So nung sumangguni siya, ang ginawa, hindi naman talaga nabuhay si Samuel. Kundi nag-anyo na parang siya ang nakakausap ni Saul. Marami pang ganito ang magaganap sa huling kapanahunan. Pero dito sa yugto na ipinakita ni Jesus na binuhay niyang muli si Lazaro, ipinahahayag niya na ako nga ng lumang tipan sapagkat binuhay niyang muli si Lazaro. Siguro magandang idiin din natin, lalo na sa ating Adventist na pagkakaunawa, na itong kamatayan dito ay dapat matukoy natin. Kasi yung unang kamatayan na dulot ng kasalanan, lahat makakaranas, Pastor. Tama yan. Maliban na hindi pahintulot ng Diyos. Pero may isa pang kamatayan na tinutukoy ang Biblia sa huling aklat ng Bagong Tipan. At yun ang ikalawang kamatayan. Yan. So, saan ba tayo inililigtas ng Panginoon? Bagamat ipinakita niya na si Lazaro, kaya niyang buhayin mula sa tinuturing na unang kamatayan, yung
yung kauuwian ng kasalanan, Oo. no? Ang ninanais ng Panginoon ay malagpasan natin, no? Yung maaring kauwian natin sa pangalawang kamatayan. Kamatayan. Kasi doon wala nang muling pagkabuhay. Wala na. Wala na. So, minsan sa buhay natin, para bang ang hinahanap lang natin ay yung una na maligtas tayo sa unang kamatayan, no? Pero hindi ganoon eh. Higit pa doon ang ninanais ng Panginoon, malagpasan natin o mailigtas tayo sa ikalawang kamatayan. Kamatayan. Yan. So dito sa karanasan ni Lazaro, ipinakita ng ating Panginoon ang alin? Ang kanyang otoridad o ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa buhay, kundi maging sa kanyang kamatayan. Actually, dinelay pa nga niya ayon dun sa kwento. Oo. No? Hindi antimano siya pumunta doon sa lugar o sa libingan ni Lazaro. Maaring isang kadahilanan nito, ninais niya na na matiyak na si Lazaro nandun talaga sa loob na patay. Oo. No? At hindi buhay na namasyal lang doon sa loob ng yungib. Oo. No? Kundi pagdating niya, tumatangis ang mga tao at ang sabi nung isa, nung kanyang pinabubuksan, nakatitiyak ka ba, Panginoon, matagal nang patay si Lazaro. May ilang araw na siyang patay. No? 4 days na. 4 na araw. Yeah. So sabi ng Panginoon, buksan mo. No? 4 days late. At doon ay pinakita ng Panginoon, tinawag niya sa pangalan si Lazaro. Amen. No? Tandaan ninyo, nung unang lalangin tayo ng Panginoon, hinulman niya tayo sa kanyang mga kamay. Hiningahan niya tayo mula sa kanyang hininga. Pero sa pagkakataong ito, grabe yung pinamalas niya na kapangyarihan niya. Tinawag lang niya ang pangalan ni Lazaro. Ito'y kumikilala na sa pagdating ng huling kapanahunan, maaaring maging karanasan din natin sa muling pagkabuhay. Di ba, no? No? Sabi nga, hindi tutungtong ang Panginoon sa lupang ito, no? Kundi tatawagin niya ang mga patay sa kanilang mga pangalan at sila'y mabubuhay na maguli. No? Kaya napakagandang maging karanasan natin ito. Napakasarap isipin ang Panginoon natin is truly divine. Hindi lang siya tao. No? Kasi kung ang ating Panginoong Hesus ay tao lang, can you imagine, ito ang mamimiss natin na kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. At doon, niluluwalhati natin ang Panginoon. Nangangamba lamang ako na ang sabi ng kwento natin, dinidiin kanina ni Pastor Salo na ang kahalagahan nitong alam natin ang totoo, no? At nagbabasa tayo ng kasulatan ng Panginoon, may panganib din na ipinaalala sa atin na sa huling kapanahunan, marami pa rin ang matatangay sa mga Nalilid lang. Oo. Sa mga nasunod sa ating Panginoon sapagkat marahil hindi sila inugatan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Parati ko itong binabanggit sa mga anak ko na meron kaming dinevelop na acronym tungkol sa paano mo matiyak yung huwad, paano mo maturing o matiyak yung totoo sa huwad, no? Lalo na sa mga bagay na ito. Ang ginamit naming acronym dito ay yung truth. TRUTH, no? Katotohanan. T stands for, sabi ng Biblia, test the spirits, di ba? Para malaman mo ito, subukin mo. No? Hindi po pwedeng maniniwala ka na lang. 1 Juan, no? 4, ang talata ay una. Letter R, no? Dapat makita yung tunay na kahulugan o tunay na layunin ng himala. The real purpose, no? Hindi yung alternative, no? Mahirap 'yon. John 11 verse 4 ay ipinapakilala sa atin that real miracles glorify God, no? Letter U, ang sabi doon ay uplifting ang dapat na mirakulo. Hindi yung pagkatapos na nakasaksi ka ng himala, nasiraan ka ng loob. No? Naku, ba't siya nabuhay? O bakit siya gumaling? No? Ako hindi. No? Sana all. Hindi Uplifting ang tunay na na himala mula sa Panginoon. Galatians chapter 5, no? And yung letter T stands for truth over sensationalism. Kasi nga, ang dami nating napapanood ng mga kung ano-ano sa technology ngayon, sa media ngayon,
para bang yun na ang totoo. At yung sa Panginoon is a thing of the past. No? Hindi eh. Ang katotohanan ang dapat na manaig. Hindi lang yung sensational. No? Di ba noon, pagka sinabing vampire, kinatatakutan yun eh. No? O mga likha ng kaaway. Pero ngayon, basta gwapo. Tsaka may six-pack abs. No? Okay na. Sinisensationalize, nagiging hero na rin. Itong mga gawa ng kaaway na nakikita natin ngayon. Letter H, no? Holy Spirit's guidance. No? Kaya hindi mawawala ang banal na espiritu. John 16:13, no? It is when we rely on the Holy Spirit, pagka tayo ay umaasa sa banal na espiritu, no, matutukoy natin ang tama, no? At ang huwad ay maiiwasan natin. Truth. Pagkaganda, yung katotohanan na tinutukoy ni Pastor Joe. Alam niyo yung pangatlong punto ay Jesus defeats power of death. Wala nang ibang nakakagawa nito, Pastor Salo. Wala na. Siya yung manlalalang at nagbigay ng buhay. Kung may kamatayan, siya pa rin ang mananaig dito sa bagay na ito. Kaya kaibigan, napakaganda na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Dahil pinatunayan niya na siya ang may-ari at may akda ng buhay. Kahit mamamatay ka, kung may pananampalataya ka, sabi mo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan niya kay Lazaro nito. Kaibigan, kapatid, yung 4 na araw pala yun. Alam niyo yung nabasa ko, kaya hinintay ni Jesus yung 4 na araw sapagkat ang kaisipan ng mga tao, Hudyo, ay pag 3 araw pa lang na nandun ka at buhayin mo, Pwede pa. Pwede pa, bumalik lang yung espiritu niya. Bumalik niyang ano. So yung 4 na araw na, lampas na sa isip nila na wala nang makakakaya noon na makakabalik pa at mabubuhay pa. Kaya ang iyak niya sana mas maaga pang dumating ikaw. Hindi mo nahintay yung 2 o 3. Bakit 4 na? Wala na akong alam kung paano pa mabubuhay. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ang buhay at ang kamatayan at buhay na walang hanggan. Isa pang magandang makita dyan, Pastor, yung timing ng ating Panginoon Hesus. Pangalawa, ano bang klaseng kamatayan ang kanyang pinapatunayan dito? Parehas, yung tinatawag na the payment of sin at saka yung tinatawag na consequential death. Yung interest, kung sa salita pa ng business. Iba yung capital, iba yung interest. Yung capital, yung kamatayan na payment of sin, yan yung sinasabi ng Romans 6:23. Yan yung klase ng kamatayan na binayaran niya doon sa cross. Natapos na yon. Tapos na ang boxing sa ibang salita. Bakit? Nanalo na ang Panginoon Hesus. Nabayaran niya yon. Yung kamatayan na naranasan ni Lazaro, yun yung kamatayan na tinatawag sa kapitulo 3 ng Genesis, versikulo 19, na yan yung consequential death. Kasalanan. Yung resulta or consequence, kung sa utang pa yan, yan yung interest. Pero hindi yan yun ang kapital. Pero capital at interest, pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya ang may control. Yes. Tinalo niya lahat yan. Yung temporary death ngayon na maranasan ng karamihan, hindi rin lahat sapagkat may mga buhay na dadatnan ng ating Panginoon ayon sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Yung maranasan natin ngayon, pinatunayan na ng Panginoon yan sa pamagitan ni Lazarus. Yun namang payment of sin, pinatunayan na rin at tinubos na ng ating Panginoon Hesus. Pero sa kabila niyan, depende pa rin sa effect sa'yo. Kasi yung mga Pariseo, nung nakita nila na pinatunayan ng ating Panginoon Hesus na siya nga parehas, consequential or payment of sin, lalong tumigas yung puso nila. At ang sabi pa nila, paano kaya natin sila mapapatay? Alam mo, pagka ang tao nasubrahan na sa kanyang kainggit, naging mangmang na. Galit Bakit? Na. Akalain mo naman, binuhay niya nga, ibig sabihin may kapangyarihan siyang magbuhay ng patay. What is the sense of killing him? Di ba? Anong sense? Anong logic ng patayin mo siya?
kaya rin naman niyang magbuhay ng patay. Di ba wala? Pero hindi na yun nila naisip. Bakit? Sobrang galit eh. Totoo din naman yan sa ating karanasan ngayon. Kapag galit na ako, may mga masasabi kang salita na later on, mapagsisihan mo rin. Sa sobrang galit mo, napalo mong anak mo, napalo kong anak ko. Baka sabihin mo, pinagbibintangan naman kita. Pero later on yan, makikita mo, magsisisi ka rin. Magsisisi ka rin. Ako, Pastor, iba rin yung yung idinidiin ng katotohanan na to. Kasi dito, may mas maganda tayong pinangahawakang pag-asa. Na hindi naman sa lahat ng tagpo sa ospital nagaling Hindi lahat ng tagpo sa ospital ay nakakaiwas sa kamatayan. Talagang namamatay. Diretso patay. Patay. So, papaano natin maibabangon ngayon yung pag-asa na ipinagkakalob ng Panginoon na siya ang may kapangyarihan over death? Maaring ipinahintulot niya yung una, katulad ng sinasabi natin, Pastor Salo, pero yung ikalawa, sa kanyang muling pagparito, hindi niya kailanman pwedeng ipaagaw yon sa kanino man. Tinubos niya tayo, may tiyak na tayong buhay na maguli pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Kaya siguro ito yung mga dapat nating idiin sa mga panahon ng kalumbayan, Bagamat hindi pinahintulot ng Panginoon na sa unang kamatayan maalpasan natin, pero sa ikalawang kamatayan, tiyak na tinubos tayo ng Panginoon, binayaran niya, sabi nga ni Pastor Salo, at nakatitiyak tayong may pag-asa sa Kanya. Tapos ang pag-asa dyan, sinasabi niya, Pastor, hindi lang sa hinaharap. Ang purpose noon, kaya niya binuhay din si Lazaro, pinapakita niya na ang pag-asa ay maaring mararanasan sa present na kalalagayan. Sa present na kalagayan. Iba kasi yung, sa hinaharap lang, pagdating ng Panginoon, okay na tayo. Hindi eh. Kahit ngayon, kapag may pananampalataya ka sa Panginoon na solid, maranasan mo sa kabila ng anumang pangyayari ng iyong buhay. Kaya napakaganda itong leksyon natin. Gahol na tayo sa oras. Napakaganda na pagbulay-bulayan ito na ang ating Panginoong Jesus, ang tinuturo dito mga kaibigan at mga kapatid, ay siya ang lahat ng ating buhay. Kung mawawala ka sa Kanya, mawawala na ang lahat sa iyo. Kaya ngayon pa lamang, ibigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus. Kung naibigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus, ay patuloy kang manatili sa Kanya. Amen. Sapagkat may kamatayan na darating man o wala, ikaw ay mananatili sa Kanya. Pinatunayan niya na ang Panginoong Jesus ay kanyang buhayin. Sinasabi natin dito, nakasulat sa banal na kasulatan, dahilan kay ginawa niya ito kay Lazaro at gagawin niya rin ito sa iyo. Kahit anong mangyari sa iyo, bubuhayin ka sa Kanyang pagdating. Kaya ang tatlong punto ay delivers provisions for daily existence, dominates over human disabilities, and defeats power of death. Ito ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya ay hingin natin si Pastor Salo sa kanyang maikling panalangin. Kapag higit kitang kailangan, O Jesus, dumaraing sa'yo. Dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ikaw.
kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay siglang, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong pagpapatunay ng iyong kadakilaan at ng iyong divinity. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong pagpapatunay na hindi lamang sa inaharap namin mararanasan ang pag-asa, kundi maranasan din namin sa presenteng kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, na kailanman ay hindi nagkulang ang iyong pagpapatunay sa iyong identity, that you are our divine Savior, Amen. that you are our divine friend, and you are our divine deliverer. Nawa, mahal Nama, sa pamagitan ng pag-aaral ng aming leksyon, kung meron mang mga taong natali sa kalungkutan, natali sa mga pagpighati, nawa aming maranasan ang iyong dakilang deliverance. In Jesus' name we pray. Amen. Kaibigan, patuloy ka naming inaanyayahan na susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo.